Christ. Father God, you see this hands right now. And I'm declaring that your love will be experienced by everyone. I'm declaring, Lord, that your love will be experienced. Mararanasan ng bawat isa yung pagmamahal mo, Panginoon. Sapagkat ikaw yung Panginoon na nagbibigay ng hindi madamot. And we declare that this afternoon, everyone, bata, matanda, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa kwartong ito, mararanasan yung kapangyarihan ng pagmamahal mo. Salamat po, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Pwede bang isang malakas sa palakpak sa akin, Panginoon? Mahina yan. Come on. Lakasan pa natin para kay Jesus. Come on.
good. Come on. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Come on, church. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You say the same to the ages. Your love never changes. When everything is at night, the joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. You say the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Say the same. You say the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Sing it out. Say the same. You say the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Just one more time. Say the same. You say the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Come on, everyone. Let's stay in the presence of the Lord. Everyone, let's just stay. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this moment. Thank you, Lord. Can we declare you make all things together for my good? Everyone, let's sing that. All things work together for my good.
kami right now in your presence. We come before you right now, Lord, and we're asking, just lead us. You're the air that we breathe. You're the air that we breathe. And during this moment, during this time, all we want, Lord, is you. Can I invite everyone, let's put our hands on our heart. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo. And let's just dedicate. Dali lang natin yung puso natin sa Panginoon. Right now. Right this very moment. Kahit first timer ka dito, matagal na. Huwag natin madaliin yung presence ng Lord. Huwag natin madaliin na matapos na ini-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Kaya natin magstay ng matagal sa harapan ng TV. Why can't we stay ng matagal sa presence ng Lord? Lord, we come before you. At sa oras na to, ito'y para sa inyo. Inaali po namin yung puso namin, inaali po namin yung lahat ng meron kami. At sa oras na to, nililay down lang namin lahat. Thank you, Jesus. You bring light to
shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great
we declare, sinasabi nga ng kantang yun, that it's your breath, yung hininga po ninyo, kung nasa lungs po namin. In Genesis, the book of Genesis chapter 1, the Lord created man, and He breathed, hiningahan niya, at naging living being. Lord, you see everyone hands right now, every hands lifted up. I pray, and right now, right at this very moment, kung sino man nakakarinig ang boses ko, Panginoon, sa bawat kamay na nakataas, Holy Spirit, come and just breathe on everyone right now. Let there be a refreshing, let there be something new sa buhay ng bawat isa. At Holy Spirit, during this time, ipakilala po ninyo sino kayo. Thank you. Thank you. And this we declare in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ba natin malakas ang pagpapakal? Pwede ba niyakapin mo yung pinakamalapit sa'yo, sabi mo mahal ka ng Lord, diba? Iba si Lord. Come on, come on. Yung nasa harapan mo, nasa likod mo, nasa tabi mo, yakapin mo lang. Pwede ba? Pwede ba? Come on, come on lang. Yakapin mo yung pinakamalapit sa'yo. Diba? Pwede kayo lumabas sa upuan nyo. Okay, sige po, upo na tayo. Don't we have fun? Isa pa ang malakas palakpak para kay God. Mahina yan. Sino nag-enjoy sa presence ng Lord? Dahil nagpapawisan. Okay. Sorry sa hindi kami ng paumanin dahil mainit kasi hindi namin naasahan na kukuyugin kami ng mga kabataan ngayon. Okay. So, sino dito pinakaraming invite ngayon? Sino? Sino? Pati yung lampe. Ayun ba? Oh, libre niya si Kuya Ral niya mamaya. Ayan, okay. Pwede ba palang makanali si Ral? Okay ba? Okay. Grabe. Thank you, Lord. Tanong mo katabi mo, okay ka lang? Okay, make sure, may kasama kayo sa table. May kasama kayo? Kompleto? Okay. Thank you, Jesus. Sige, can I ask everyone, let's go for it. Nararamdaman ko lang yung presence ng Lord. Can we pray pa? Let's just pray. Let's just, for a moment. Okay? Pray lang tayo. Okay, Panginoon, salamat sa oras na to, and we simply want to say thank you for what you have done. Salamat po for this afternoon. Kasama ko po yung mga kabataan at yung lahat kami kabataan dito, bawat isa. Meron kaming plano, meron mas magandang plano, at yung plano mo lagi ang dapat masunod, Lord. Salamat po for everything, and we love you. Thank you, Jesus. Amen. Pwede pa natin palapakan si Jesus Christ. Okay. So, bago tayo may tatawagin lang ako muna para makapagpahinga din ako. Okay. Siya yung mag-share ng offering natin. Okay, hindi ako yung mag-share. Nakapag-prepare ka ba? Sino ka man? Jason, okay ka lang. Okay. Anong kaguluhan yan? Na-empty ba? Heidi? Okay. Tinatawagan ko si Kuya Edric. Nag-text ako sa'yo kagabi. Nag-text ako sa'yo. Halika rito. Nag-text ako sa'yo. Okay, sige. Kaya nga siya na-late kasi nag-prank pa siya eh. Guys. Gano'n ba last Kuya Edric, hindi siya nakapag-prepare? Ito, alam ko na, tinanda to eh. Okay? Tatawagan mo si Ate Rachel, si Ate Rachel. Okay lang. Ayan. Ate Rachel na rito. Ayan. Okay. So, pwede ba naman palakpakan si Rachel? Mahina. Instant yan, no? Edric, 29.
Buti na lagi ako yung plan B. Okay. So, sino dito? Can I see first timers dito? First timer. Okay. Invite me ka. Ate, anong name mo? Ha? Ann. So, mga kabataan, sino first timer dito? First timer kayo. Okay. Ayan. Sino ba ang unang beses na dito sa church? First time. Ayan. Okay. Sige. Saan ang Tereshel? Halika na rito. Halika na rito. Okay lang. Okay lang yan. Halika rito. Hello! Ang ganda mong surprise si Pastor, no? Joke lang. Ano na? Get your Bibles. Not Bible. Tapos share na lang. Sa Acts. Napin niyo sa Acts chapter 2. Acts. Wait na nga, hanapin natin na. Chapter 2. Ay, sino yung mga nakatanggap ng text about sa sahod? Anong verse yun? 42 Acts chapter 2? to 36. 42 to 36 daw. 36 to 40. Acts chapter 2? 42, 47. 42. 42 to 47. Basta yung 42. Tapos, 32. Yan. Tama. Okay, sige. Actually, dito sa New King James Version, itong Acts chapter 2, verses 42, 47, kumbaga, ang title niya, A Vital Church Grows. Pero mag-focus tayo sa verses 42 to 47. So, basahin ko lang muna. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Tama. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together, and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So, yan, medyo mahaba, pero kung mapapansin nyo sa verse na yun, pwede nyo ulitin ulit yung pagbabasa. Ulitin natin para mas maintindihan nyo, para mas tumatak sa puso't isipan natin. Ulitin ko ha. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together. Parang tayo, lahat. All who believed were together and had all things in common. Ano yung mga common sa atin? Lahat tayo common na nabubuhay, may pamilya, may bahay. Basta lahat ng lista nyo, marami yan. And sold their possessions and goods. May yan. And divided them among all as anyone had need. Next, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Ito, gusto ko lang mag-focus kayo dito sa, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sino nagdadagdag ng tao sa church? The Lord. Si Lord, diba? Pero, bago ito nangyari, ano yung mga common na nangyayari? Yung sinabi kanina na lifestyle ng church. Ano yung mga naalala nyo? Kanina,
Sige, pwede niyo basahin ulit. Diba, sabi, nag-continue sila sa doctrine and fellowship. So, doctrine para sa mga, sige na, dito na, sa teaching, sa fellowship, sa prayers. Kung makikita nyo, itong verses na to about unity, about prayer, about relationships about isa. Pero kung mapapansin nyo, dito ako pinaka-na-amaze. So selling their possessions and goods, they give to anyone who has, as he had need. Kaya nyo yun? Ibebenta nyo lahat ng pag-aari nyo, tapos i-distribute natin sa lahat ng nangangailangan. Sabihin natin, lahat ng pera ni Tim, lahat ng cellphone, gadget, bebenta niya, si Carl din, si Aljun din, lahat, pati nasa ATM sweldo, lahat, kaya nyo yun? Kasi nagawa nila noon, kaya ba natin? Mahirap kasi parang paano bukas, wala kami pumasakay. Pero sabi, they give to anyone as he had need. Pero lahat, kung iisipin nyo, lahat, di ba may pangangailangan din? So walang magkukulang kung lahat magbibigay. Kapag minsan nagkaka-mindset tayo, di ba, na pag magbibigay tayo, paano na ako? Pero sabi, di ba, sa tinuro ni Pastor noon na, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Sinong magpo-provide ng lahat ng pangangailangan? Kung wala ka pang sweldo, kung wala ka pang baon, sino magpo-provide? Si Lord, di ba? Di ba? Kung magkukulang ka, sino magpo-provide? Si Lord. Kung kakaroon ka ng sobra, ano dapat mong gawin doon? Meron sa Bible nagsasabi na, if your riches increase, do not set your heart upon them. Kasi pwede kang maging, pwede kang maging makaapit sa kung anong meron sa'yo na binibigay ni Lord. Ang hirap na niyang ibigay sa iba. So yun, I highly encourage everyone. Actually, let the Lord speak to your hearts right now. Kung ano yung sinasabi niya sa iyong offering na makapagpapangiti sa Kanya, na makapag-please sa Kanya, na sasabihin niya, pag nakita na kayo, well done, my good and faithful servant. Well done, my child. You gave to me your all. Yeah. And yung offering box pala kita dito. Okay, let's pray. Yes, God, thank you for this day. And right now, lahat ng andito ngayon sa sanctuary mo. Father, lahat ng kabataan, lahat ng nag-work, lahat dito kabataan, Lord eh. Pero, Father, kung ano yung kaya namin mabigay ngayon, Lord, you know our hearts. Lahat ng pangangailangan namin, lahat ng worries namin. Kung pwede nga pati worries, ibigay namin sa'yo. Lahat, Lord. Lahat ng frustrations namin, disappointments, lahat ng problema sa bahay namin, sa pamilya namin, sa akads namin, Lord, we are giving all to you, Father. We offer ourselves, God, because you give, Father, your best to us. Thank you, God, and as we give our offering, let this offering, Father, please you. Makapagpangiti sa'yo, Father. Maraming salamat po. Amen.
God, you bless this church. Na itong church na to, God, is not dead but is alive. Let us be amazed, Father. Yun yung binigay mo sa aming pangalan eh. Be Amazed Living Ministry. God, salamat. And I pray that everyone, Father, will receive your blessing, Father. At matutunan din namin na i-share namin yung blessing sa iba. Maraming salamat, God. We love you and we praise you. Amen. Kapalang sa Rachel. Alam mo ka na natin si Aljon. So, pakilala ko lang sa mga bata. Kilala ko na to, di ba? Ang gwapong-gwapong ito. Kilala niyo na ba? Sino nakikita siya every Tuesday? Sino? Sino doon? Kilala niyo na. Mabait ba? Mabait? Okay, yan si Kuya Aljon. Yan si Ate Rachel. Normally, ang ginagawa namin, pinag-iiwalay namin yung mga kids. Sino dito ang 11 years old pa ba? Okay, pero sa araw na to, hindi kayo mag-iiwalay. Sama-sama lang tayo sa isang kwarto to. Okay lang ba yan? Okay lang yan? Okay lang ba sa inyo yan? Parang ayaw nyo. Okay. Sino dito kabataan pa? Lahat kayo kabataan pa tayo dito. Yes! Sino dito 36 up? Tara, 36? Okay. So, Kuya Chris, kabataan ka pa, di ba? Okay, kabataan pa tayo. Kasama ako, yun pa ako. Okay? Hindi ka, okay? Hindi kinaniwala. Usap tayo ba yan? Sige, buksan natin Bible natin. Sige. Buksan natin Bible natin. Yan. Buksan natin Bible natin sa 1 Samuel. Ano to? Masyadong masalumuot itong pag-uusapan natin. Komplikado masyado talaga to. Okay. Samuel. Wait lang. Okay. Masyadong masalumuot itong pag-uusapan natin. Masyado siyang mahirap intindihin. Samuel chapter 17. Samuel chapter 17 muna. 1 Samuel chapter 17. Masyadong mahirap lang intindihin. Masyado siyang mahaba eh. Pero, masalumuot, di ba? Di ba? Okay. Simulan natin na ano. Simulan natin verse 45. Okay, everyone, tayo lahat as we read the Word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Then, Samuel chapter 17, verse 45. Come on, let's read. Basahin natin. Hindi na? Then David said to the Philistine, "You come to me with the sword, with the spear, and with the javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the sea, wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for but the battle is the Lord's, and so He will give you into our hands." Lord, thank you for your message. This afternoon, I pray that everyone will see themselves as David's, Lord, on the rise. Thank you, Jesus, for everything this we declare. Amen. Amen. Isang malakas na blanco sa ating Panginoon. Ayan. Okay. So let's get ready. Wala akong outline kasi dapat hindi ako mag-preach. Una-una, hindi ako mag-preach. Pero, kanina umaga, mayroon akong kausap. Mayroon akong sinabi, habang nagpipray ako, may sinabi ako kay Lord. Sabi ko, today, may mga specific na tao akong kausap dito. Tingnan mo nga yung katabi mo, tao ba yan? Tao ba yan? Okay. Kapain mo nga kung tao yan. Tao ba yan? This is okay. So,
Tao. Okay, hindi ko tinatanong kung bata, matanda. Ang sabi ko, tao. Tao. Yan, okay. Sabi ko, kaya nagulat ako kasi ang daming bata, ang na-miss lang ako. Hindi naman mga bata to, mga kabataan na to eh. Sino ito 11 years old pop down? Can I see the handsome 11 years old ka lang? Sino ito 11 years old? O yan o, honest pa kayo no? Okay. O yan, hindi. Pero honestly, kanina umaga, sabi ko, Lord, sa araw na to kausap ko mga Davids. Wala akong kausap na general, kausap ko David. Tingnan mo yung katabi mo. Ano sino dito familiar sa story ni David sa Goliath? Kasang kamay. Dahil kung hindi kayo familiar sa story ng David sa Goliath, tanungin niyo yung mga matatanda sa lamesa niyo. May dahilan yan. Okay. Anyway, ito yung story. Ito yung may kwento. Dadaanan natin. Sa mga hindi familiar ko sa istorya, bigyan niyo lang for 1 minute. Kwentuhan lang natin. Ano meron doon? Merong Goliath. Si Goliath daw 9 feet. Gaano katangkad ang 9 feet? Gaano katangkad 9 feet, guys? 9 feet. 9 feet. Lagpas. So, gaano? Lagpas nito. Oh, ano lang to eh. 7 lang to eh. Ano height mo? 5'10" na yan, no? Sige, tayo ka. Oh, lapit na siya. Oh, di ba? Oh, 5'10", no? Di ba? So, 9 feet. So, lagpas nito. Nakakita ka na ng tao na lagpas nito? Sino nakakita na? Diba? Hindi sa TV totoo. May kilala ka bang tao na sobrang tangkad? Di ba na pag ikaw nakikipag-usap, nakatingala ka na? Mga bata, pag kinakausap niyo si Kuya Ralph nyo, paano niyo siya kinakausap? Lumuluhod ba siya sa inyo? Tumitingala kayo. Kasi kami nagkaka-state deck na eh. Okay. Hindi, honestly, story lang. Ngayon si Goliath, isa siyang 9 feet, ganun daw siya kalaki. Tapos meron siyang alalay, tawag doon armor bearer. Siya nagbubuhat ng shield. Ng kanyang, ang tagal ng shield? Kalasag. Sige, ng shield. O sige, yun na yun. Okay, anyway. Tapos, si David, nakita niya itong si Goliath, kasi dalawang army yun eh. Naglalaban. Kaya sabi ni Goliath, huwag na tayo mag-gera. Ang gawin nyo, padala niyo pinakamagaling nyo sa akin, lalabanan ko. Sino makatalo, magiging leader. Kunyari, nanalo si Goliath, akin yung buong army ng Israel susurrender sa amin. Kung natalo niyo ako, yung buong sundalo namin susurrender, susuko sa inyo. So eventually, sabi ni takot na tatakot yung mga Israel sa kanya. And for 40 days, ilan? 40 days. Wala siyang ginawa si Goliath. Ano ba yan? Mga duwag kayo. Ano ba yan? Wala kayong kwenta. Ano ba yan? Ganyan. Mas tuwing lalabas si Goliath, yung mga Israel mukhang matapang. Kasi eventually, pag nandiyan na si Goliath, at sino dito yung taong ang tapang-tapang mo pag nakita mo yung taong nagbubuli sa'yo, nagbabago yung tsura mo? Natatakot ka. Meron ba kayo experience sa gano'n? O kaya tapang-tapang mo, tapos nung lumabas yung magulang mo, natakot ka na. Diba? Sino to? Diba? O yun, natipong gano'n. So normally, gano'n ang Israel, ang tapang-tapang nila, pero nung lumabas yung Goliath, natakot sila. Ngayon si David para sa kaalaman ng lahat, hindi niya sundalo ng Israel sa oras na to. Si David, sa oras na to, ay isa siyang shepherd. Anong Tagalog ng shepherd? Pastol. Ano yung nalagaan? Leon? Ano? Tupa. Okay. So alam nyo, yung tupa, hindi kambing ha. Okay, now. What happens is, inutusan lang si David na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Kasi yung kapatid niya yung sundalo ng Israel. Parang, anak, utusan kita, dalhin mo to. So, in other words, sa madaling salita, hindi talaga involved si David sa gera. Alam mo yun? Parang pusisero, naki-osyoso lang siya. Parang, nung pasakto-sakto nandun na siya, dala-dala yung pagkain, dinarinig niya, may sumisigaw doon na matangkad, at sabihin, sino ba yan? Ihabang yan ah. Parang our modern language. Oo nga, sorry for the term, bad trip pa, ano yan? Naasal kayo, papayag kayo nun. Diba? Imagine niyo, ito yung kampo ni Goliath, ito kampo ng mga Israel.
Dahil hinati ko. Kaya. Dahil, biro lang. Anyway. Now, during that time, nagalit yung kapatid ni David na sabi, ano ba ginagawa mo? Nakikichismis. Ganun. And eventually, to make the story short, sinabi niya, kaya niyo labanan? Lalaban ako. Tapos yung binasa nating verse, ayun yung nagkaharapan sila. Yun yung istorya. Okay? So, ano yung lesson nito? Ano yung point ko? Sa anong na to kasi, gusto ko ipakita sa inyo isang bagay. Meron ako 5 bato dito. Sayang, hindi smooth eh. Sa ganda sana ko smooth. Sabi sa Bible, yung previous verse doon, bago niya harapin si Goliath, kumuha siya ng 5 bato. Anong verse yun? Paki-flash. Limang bato. Ngayon, nung kumuha siya ng 5 bato, sabi doon, smooth pebble stone. Smooth. Ha? Verse 40 daw. Yan. So sabi dito, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream. Sayang hindi siya smooth. Okay, but put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Yung Philistine, si Goliath. Okay, ano ang sling sa Tagalog? Tirador. Version Pinoy, version tirador. Pero, ang sling doon noong unang panahon, yung kuha ka lang ng, baka kasi gayahin nyo eh. Okay. Basta, kuha ka lang ng tawag dito, parang panyo, tapos ikot-ikutin mo lang. Yun. Okay. May 5 bato daw na kinuha si David. 5 bato. Kalaban niya, 9 feet yung tangkad. May tanong ako. Sino sa inyo, ilan taon si David nito? Idea. Maniwala kayo sa hindi, according sa biblical scholars, si David during this time is teenager. Ayun, ilang taon? Teenager. Hindi pa siya 18 years old during this time. 18? Diba? So imagine this. So, tapos sabi nga ni Goliath inasabi siya ni Goliath, sino ba itong patpatin na to? Hinarap niya sa akin. Pakain kita sa aso eh. Diba? Parang pointed ganun, diba? Parang asaran blues yung ano. Pero, normally, tayo kasi, bawat isa dito, kabataan, tayong lahat, meron kang Goliath. Kami dito kaninang umaga, kagabi, may kausap ako. Tapos, pauwi na lang ako, nanlibre pa ako ng 2 oras. Kausap ako. Ngayon, yung kausap ko na yun, may mga bagay ako natutunan sa kanya. May mga bagay ako nalaman. Noong isang araw, may kausap din ako. Mga kalalakihan ng church, yung ilan sa mga kalalakihan. May nalaman din ako sa mga bagay na yun. Anong point nun? Lahat ng tao dito, tingnan mo yung katabi mo, merong potensyal. May potential niya maging artista, may potential niya yumaman, may potential niya gumapot, gumanda. Amen ba? Amen! Okay. Ang problema, lahat din dito, may kanya-kanya tayong Goliath. Ano yung Goliath?